Hello everyone! So for today's video po is gagawa po tayo nitong napakasarap at napakasimpleng lemon crinkles. Ayan, so napakadali lang po nitong gawin at konting-konti lang po yung ingredients na kakailanganin natin. Napakasarap at napaka-refreshing po ng crinkles na ito. So if interested ka po, tara at samahan niyo po ako hanggang dulo. Talagang super easy lang po ng recipe na ito. At dahil nga lemon crinkles po ito is kakailanganin po natin ng isang pirasong lemon. So, kailangan po natin gadgarin yung balat ng lemon kasi kakailanganin po natin ng balat. Around 1 tablespoon na dami po ng balat ng ating lemon. So, after natin yung magadgad is kailangan po natin yung i-juice kasi kailangan po natin ng juice ng lemon, at least 2 tablespoon po. And then dito po sa aking mixing bowl is naglagay po ako dyan ng around half cup ng butter o yung kalahati po ng butter natin. So, half cup. And then nag-add po ako dyan ng 3/4 cup na sugar. So, pwede nyo po itong gamitan ng hand mixer kung meron po kayo, pero kung wala naman is pwede lang po yung ganito mano-mano lang. Kailangan lang po natin itong i-cream hanggang sa maging ganito na po ang kanyang itsura at consistency. So, need lang po talaga natin siyang haluin ng mabuti. Of course, kailangan room temperature po yung butter para madali po nating ma-cream. And then, mag-add po tayo dyan ng isang itlog. Halu-haluin po natin ng bahagya. And then, i-add na din po natin dyan yung 1 tablespoon na lemon zest, yung kinudkod po natin na balat ng lemon. And then, i-add na din po natin yung juice ng lemon. So, 2 tablespoon po yan ng lemon juice. Ayan, and then naglagay po ako dyan ng kaunting food color. So, optional lang po ito at egg yellow food color lang po ang meron ako. So, yun na lang po yung ginamit ko para ma-enhance lang po yung pagka-yellow nitong ating mixture. So, halu-haluin lang po talaga natin yan ng mabuti. Never mind, yun na lang po yung mga background noises dito sa amin. Ganito talaga dito sa lugar namin, ang ingay sa paligid whole day. So, ayun na nga po, halu-haluin lang talaga natin to ng bonggang-bongga. So, medyo nakakapagod lang po yung part na ito. Pero kung meron po kayong mixer, pwede nyo pong magamit sa pag-mix-mix nito. Pero kung wala naman talagang mano-mano, at kung nakaabot na po kayo sa part na ito, paki-like, follow, and share naman po ng video na ito para makaabot po sa iba. At paki-update, paki-comment naman po pala kung taga saan kayo, saan ba umaabot itong video na ito. So, pag nahalo na po natin lahat yan, is kailangan po natin lagyan ng harina. So, 1.5 cup po ng all-purpose flour. Kailangan po nating i-sift bago natin ilagay dyan. And then, mag-add din po tayo dyan ng 1/2 teaspoon ng baking powder. At 1/8 teaspoon po ng asin, pampabalance lang ng lasa. And then, halu-haluin lang po natin yan ng mabuti hanggang sa maging ganito na po ang kanyang itsura. Ayan. So, bonggang paghalo-halo lang po at magiging ganito po ang kanyang itsura. So, pag nahalo na po yan ng mabuti, is kailangan po natin itong ilagay muna sa ating ref para mag-set po yung ating dough. So, kailangan po natin itong takpan ng plastic o kahit ano man ang pwedeng pantakip nyo dyan, and then ilagay po natin sa ref ng at least 1 hour po para mag-set lang yung dough natin. So, ayan nga, tinakpan ko na siya, and then ilagay ko na muna sa ref ng at least 1 hour. So, after 1 hour, magsiset na po iyan at magiging ganito na po ang kanyang itsura. So, kalalabas lang po nito sa ref. Mga 1 hour ko lang po siya nilagay. Medyo titigas po siya. And then, magsuscoop lang po tayo dyan ng depende sa kung gaano kalaking crinkles yung gusto natin gawin. So, gumamit lang po ako dyan ng scooper na pang 1 tablespoon. Ayan, binilog-bilog ko lang po siya. And then, ayan, kailangan lang natin yung idaan sa powdered sugar or sa icing sugar. So, uulit-ulitin lang po natin yan. At habang ginagawa po natin yan is kailangan na po nating i-preheat yung ating oven sa 180 degrees para pagkatapos po nito is malagay na natin din siya sa oven. So, ganyan lang po kadali. Ayan. So, ang mixture na ito ay hindi po talaga matamis, tamang-tama lang at saka talagang napaka-refreshing. So, ganyan na po yung kanyang magiging itsura. Kailangan po natin itong lutuin sa oven ng around 12 to 13 minutes lamang. So, napakadali lang po talaga. So, super easy at saka napakabango po talaga ng crinkles na ito. So, lutuin lang po natin yan sa oven and then ganyan po yung magiging itsura pag naluto na siya. So, kalalabas lang po yan sa oven. Kailangan lang natin palamigin ng ilang minutes. Then, after ilang minutes po, ganyan na po yung kanyang magiging itsura pa, talagang malamig na siya. Talagang sobrang bango niya, guys. Talagang amoy na amoy mo yung lemon. So, napakasarap at napakadali niyang gawin. At saka napaka-refreshing talaga ng lemon crinkles. Talagang highly recommended. Ilalagay ko po sa comment section lahat ng ingredients. Napaka-konti lang po talaga ng inyong kakailanganin. So, pag may time po kayo, try nyo po ito at talagang napakasarap. Yun lang po for today. Thank you so much for watching po. Don't forget to follow, like, and share para maging updated po kayo sa susunod ko pang mga videos. Have a great day po. Bye-bye!